What's up guys? It's a new season for me. At super gusto ko lang ikwento kung ano yung mga na-experience ko this few days. At excited ako na sabihin sa inyo ang mga nangyari sa buhay ko. So, eto na nga mga guys. Wait lang, may saging din ako. Kung gusto niyo, pwede na rin. Kain. 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 This few days na pag-isip-isip ko na na lumipas yung kalungkutan ko. Tinutukoy ko, nawala din naman yung kalungkutan na nararamdaman ko kahit paano. Good yan. Yung sense of detachment na tinutukoy ko noon, hindi ko na masyado nararanasan. Ang kailangan mo lang pala ma-engage ka sa paligid mo. Kailangan mo lang makikipag-communicate sa ibang tao, makipagkwentuhan, ma-enjoy yung communication sa isa't isa, sa mga real na humans din. At pag nakabuild ka ng relation sa ibang mga tao, magiging komportable ka naman na ulit. Magiging pakiramdam mo na di ka pa na nag-iisa, na di ka dapat nalulungkot. Yung isang mali lang sa akin, yung pag-iisip na may something na mali. Pag nag-isip ka kasi na something na may hindi tama, mali itong ginagawa ko, something na ganun. Pinapangunahan ka ng negativity, di ba? Yung feeling na na-isolate mo yung sarili mo. Kasi, isip ka ng isip doon sa disturbing thoughts na nagpapapag sa utak mo. Ang nangyari, para sa akin, gusto ko iwasan yung pag-iisip sa mga paraang ganon. Ayoko muna mag-isip ng mga thoughts na magpe-prevent sa akin para maging masaya. Kasi not gonna lie, maging masaya ka naman, kailangan mo lang makipag-communicate din sa ibang tao. Ililipas din kung ano yung problema mo. At magiging masaya ka, motivated, yung version mo ulit. Basta ang sinasabi ko lang, seasonal yung mga pangyari. May time na malungkot, masaya, galit. Tulangan mo rin, ang isa rin natutunan ko siguro yung pagbabasa kung ano yung common problem ko. Anong problema sa health ko? Bakit ako nalulungkot? May problema ba sa dosage ng sugar sa katawan ko? May diabetes ba ako? May something ba sa mga organs ng katawan ko? Bakit nalulungkot ako ng mabilisan? So, yun. Kailangan i-find out natin scientifically kung ano yung source ng mabilis nating pagkapagod, pagkalungkot, pagka-low. Then, alagaan yung health natin. Alagaan yung health natin para maging energetic tayo sa buhay, maging masaya yung pananaw natin. And then, optimistic ako this day. Yung pananaw ko, positive at tsaka komportable ako nag-explain sa inyo. Like, masaya ako, masaya yung pakiramdam ko, komportable at walang problema. Ang problema lang, pag nag-isip ka ng problema mo. Kasi pag nag-isip ka ng problema mo, madidisturb yung isip mo. Kailangan mo matutunan mag-relax at iwasan yung mga disturbing thoughts. Yun yung bagay na na-observe ko, na tinanggal ko sa sarili ko. Pag-iisip masyado ng disturbing na mga thoughts. Pag-iisip na may nakalimutan ka, may dapat kang gawin. Huwag mong isipin lahat ng dapat mong isipin. Mag-relax ka lang. I-relax mo lang yung isip mo. Anong yung gawin mo para yung problema mo, ilabas mo muna. Para tong mga tinupi na damit na isa-isa mong ilalabas. Basta, babawasan mo yung problema mo. I-reduce mo, i-optimize mo yung mental health mo. Ganito kasi yan. Minsan, yung mental health natin hindi stable. Kailangan natin mag-work. Parang muscle din yung mental health natin.
Kailangan natin patibayin yung emosyon natin. Palakasin yung sarili natin. Instead na maging weak tayo at hopeless, dapat lumaban ka. Itono mo yung mental energy mo. Palakasin mo yung physical energy mo. Go, go, go. Pero mahirap yung gawin pag wala kang motivation, di ba? Pero lucky lang siguro ako kasi positive yung mood ko this day. Pero kung malungkot pa rin ako na kagaya ko noon, I don't know. Pero isa lang ang tips na masasabi ko sa'yo. Huwag kang mag-isip ng disturbing kasi huwag kang mag-isip ng mga bagay na sisira sa'yo. Huwag kang mag-isip ng mga thoughts na madidisturb ka. Yung pag-iisip mo ng ganito, nakapagpapalungkot sa'yo. Huwag mong isipin yung mga bagay na nagiging reason para magkaroon ka ng damage sa emosyon mo. Mga bagay na nagtitrigger sa emosyon mo, i-reduce mo lahat. And then, i-free mo yung mind mo. Then, i-focus mo yung bagay sa ibang mga bagay like communication sa kapwa mo tao, and then exploration, paggagala-gala, and then lilipas din yan, mawawala din yan, and then it's time to revive yourself. Magsimula ka ulit, and then buuin mo ulit yung thoughts mo, planuhin yung buhay mo, i-organize mo yung buhay mo pagkatapos mong pagdaanan yung problema. So, yun lang yung tips ko at mga nangyari sa akin these few days. Masaya ako kasi may mga bago akong nakausap. May mga nakausap akong tao na talkative din, na magsalita. And then, nakahangout ko yung dalawa akong kaibigan. Naglaro kami, pasan, kahit mga normal na larong pambata lang. At least na-engage ako at yung diwa ko, buhay na buhay. Like, buhay ako. What the heck? Like, I'm alive. That's the energy. That's why, energetic ako kanina. At bibira yun mangyari sa akin. Kasi kadalasan sobrang low motivation ako at nag-iisip-isip ako ng mga maling bagay na hindi ko dapat iniisip. At hindi nakakatulong sa mental health ko. Yun nga, as you see, sinabi ko na sa inyo kung paano ko binago yung sarili ko. Binago ko yun sa pag-reduce ng mga dapat ko isipin, pagre-relax ng mind, pag-gain ng energy sa nutrients, sa food, sa physical exercise, at pag-improve sa sarili at pagre-research ng mga nakabubuti sa katawan at sa energy ng katawan. Yun, maging expert din tayo minsan, maging smart din tayo sa kung ano ba yung totoong mali sa'yo. At isipin mo rin, i-optimize mo rin yung mind mo. Yung emotional health mo, i-optimize mo rin. At lagyan mo ng boundary pag yung mga tao, feeling mo nakakasakit na sila sa emosyon mo, lagyan mo ng boundary. Huwag mong hayaang sirain nila yung araw mo. Huwag mong hayaang sirain nila yung mood mo. Like, lagyan mo lang ng boundary. At huwag mong pansinin, i-ignore mo yung mga sinasabi nila. As long na positive ka at naka-optimize yung mind mo na mag-isip bilang ikaw lang at walang problema. Doon mo mararanasan ang hallelujah, ang sense of connection, ang sense of adrenaline, ang sense of motivation. Doon mo mararanasan na dumadaloy sa dugo mo ang pagiging God, pagiging malakas, pagiging strong na tao. At hayaan mong iparanas kasi ang strength. Mararanasan mo rin yun. Malalaman mo kung ano yung sinasabi ko pag nakaalis ka na sa depression, sa problema na kinakaharap mo. So, yun lang. Medyo naging dramatic at medyo parang baliw yung pagpapaliwanag ko. So anyway, okay lang yan. So maraming salamat sa panonood. Diba, like, comment, and subscribe kagaya ng sinasabi ng ibang mga YouTuber. So bye, thank you sa panonood. So babalik ako sa susunod.